sa ngalan mo ni Kristo Jesus. Amen. Ang US Army is developing self-healing shifting material that could lead to Terminator-style drones. Itong kanilang dinidevelop na material na ito ay gawa sa polymer and 3D printable component na meron pong kakayanan o that has a dynamic band that allows it to go from liquid to solid multiple times. Ito ay also equipped with unique shape, memory, behavior, providing users with the ability to be programmed and triggered to return to a previous form. Ito ay gagamitin din ng US Army, sang-ayon doon, na has a team up with researchers at Texas for this project para sa kanilang inaasahan sa kanilang mga mission, at ito rin ay magagamit that is suitable for air and ground mission. Tinitignan din nila sang-ayon sa technology ito na kanilang sinasabing lilikhain o dinidevelop, na itong drones na ito ay gaya ng isang robot na magiging isang Terminator na hindi po pwedeng agad ito ay patayin, kundi ito ay isang robot na magagamit nila sa mga pandigma. Kamangha-mangha ang kakayanan at karunungan ng mga tao na mismo ang mga tao ay bumubuo ng mga panggera, pandigma o pandigmaan. Isipin ninyo kung yung tao na nilikha ng Diyos ay merong puso, merong isip, merong moral, gumagawa pa ng grabing kasamaan. Mano pa kaya ang isang lilikhain lamang ng isang makasalanan ding tao na walang puso, walang kaluluwa, ano pa ang malilikhang kasamaan nito? Walang conviction. Ano po? Salamat sa Diyos, hindi tayo ginawang robot upang tayo'y utusan lamang kung ano ang nais niya. Kung hindi tayo ay merong puso't kaisipan, at bagamat naging makasalanan, binago ang ating puso't isip upang susunod sa Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian na meron pong pamumuhay na kabanalan. Pero yung mga nilikha ng mga makasalanang tao, ang iniisip lamang ay pandigma. Yun ay napakalaking magiging problema nito sa ating panahon sa hinaharap. Puro pandigma. Maging sa ating pag-uusapan sa umagang ito na may kinalaman sa nakalipas na linggo, makita natin dito nung nakaraan, then Samuel said, "Has the Lord as a great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord?" Yan doon sa verse 22, yan yung ating tinatalakay nung nakaraan pa. Nakita natin si Saul succeeded but failed because he conquered Agag, yet disobeyed God. And so the glory of his victory is lost in the darkness of his defeat. He was willing to serve God in being a king if he would have his way when the spoil was at hand. Gumagawa siya ng mga bagay o willing siyang sumunod at magsilbi sa Panginoon. Ngunit ang kanyang ginagawa ay yung kanyang mga pansarili lamang na kagustuhan. At nakita rin natin kung paano yung disobedience demoralizes a person. Drop lower and lower as a consequences of his evil choice. Yan yung makikita natin. At nandito rin makikita natin tuloy-tuloy sa verse na ito, sa verse 22. Ito yung tugon ni Samuel sa justification ni Saul sa kanyang sagot na ginawa niya
ang lahat ng mga bagay na naayon sa kalooban ng Diyos. Ang isang puso ng tao na hindi binago ang puso, o ang isang puso na hindi binago ng Diyos, lagi yan may depensa, lagi may sagot. Kahit nagkamali na, lagi yan mayroong paliwanag. Lagi siyang dumidepensa para takluban yung kanyang pagkakamali. Kaya talagang walang pagkatuto. Kasi lagi siyang may sagot, lagi siyang may rason. Kahit hindi mo siya may correct. Kasi lagi siyang merong depensa. At ang totoo, bulag ang kanyang paningin sa katotohanan. Yan ang kalagayan ng mga pusong hindi binago sa harapan ng Diyos. Then again, mga kapatid, sa pinag-aaralan natin in connection to previous topic natin, again, is the Holy God. Yan yung ating tinatalakay. Dito na tayo sa pangalawang pointers. And the most holy God ultimately delight in complete obedience to His command, but loathsome or disgusted to a repulsive offering. No? Ayaw ng Diyos at kamuhi-muhi sa Kanya yung anumang handog na hindi po niya hiningi. Po, kamuhi-muhi yun sa harapan ng Diyos. Kung saan nalulugod ang Diyos, doon mismo sa pagsunod ng naayon sa Kanyang hinihingi, sa Kanyang command. Yung command ng Diyos, yun yung dapat na gawin. Pero kahit para mag-alay at maghandog tayo ng isang napakadakilang bagay, no, napakalaking halaga, kung hindi naman yon ang ninanais una ng Diyos, baliwala yon yung ating handog na gagawin o ginagawa. Gaya ni Saul, yan yung nakita natin nung nakaraan. Hindi galit ang Diyos sa mga offering, pero kung yung offering o yung handog natin sa Diyos ay hindi ito yung hinihingi muna ng Diyos, hindi niya yon kalulugdan. Yung offering at ikaw o ako mismo, hindi niya yung kalulugdan. So, ipagpatuloy natin sa pangalawang pointers natin, because obedience is a delightful offering to God. Ang banal na Diyos, saan siya nalulugod? Sa kanyang pagsunod sa kanyang utos. Yun ay isang mabangong samyong handog sa harapan ng Diyos. Yung pagsunod sa Kanya, yan po ang napakahalaga kahit sa inyo tignan na aspeto ng buhay. Yung pagsunod, napakahalaga nito. Kahit sa family, sa anumang institusyon, pero lalong-lalo na sa Diyos, yung pagsunod napakahalaga. 6 na mahalagang bagay na makikita natin kung bakit ang obedience ay delightful in the sight of God. 6 na mahalagang bagay. Yung iba rito ay nasa loob ng 1 Samuel din, kung bakit yan sinabi ng Diyos. Pero ang totality sa buong Biblia, yung obedience ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. First, mga kapatid, why obedience is better than sacrifice? Because obedience ay expression niyan, is an expression of a heart after God. Yan po yung hinahanap ng Diyos. Nang sabihin ni Samuel kay Saul, siya'y rebukin dahil sa kanyang pag-disobey, yung unang pag-disobey ni Saul, doon sa chapter 13, na habang siya'y naghihintay, umabot ng ilang araw, hindi dumating si Samuel. Ang ginawa nitong si Saul, bagamat siya'y king na nung panahon na yon, kumuha siya ng handog na susunugin sa chapter 13, verse 20 o verse 14, makikita natin yun. Pero, ang nagalit nung pagdating ni Samuel, nagalit siya dahil ba't yun ginawa niya? Hindi ba niya alam na dahil doon aalisin na siya ng Diyos sa kanyang pagiging hari? At dahil doon, ang hinahanap ng Diyos ay isang tao na susunod sa nais ng Panginoon, a man after God's own heart. Yan yung nais ng Panginoon. Sapagkat yung obedience, mga kapatid, expression ito o pagpapahayag ito, na yung nais ng taong yan ay yung kalooban ng Diyos. A man after God's own heart. Yan po, ganyan natin makikita
ganyan itinuturo ng Biblia kung gaano kahalaga yung obedience sa buhay ng isang nagsasabing mananampalataya, lalo pa pag leader, lalo na. Pero leader man o pangkaraniwang mananampalataya, siya dapat ay masunurin sa kalooban ng Diyos, sapagkat yun ay kalugod-lugod sa Diyos. Ayun ay mabangong samyo sa harapan ng Diyos. So, again, nakita natin yan sa 1 Samuel 13:14. Is not obedience to the will of God the end of all religion? Yan po mismo. At lahat ng mga rites and ceremonies, mga kapatid, ay susunod lamang doon. No? Sumunod ka muna. At lahat ng mga rites and ceremonies ay it will follow na lamang. Susunod na lamang yon. Obedience first. Yun yung pinakamahalaga. Sacrifices are in themselves worthless to God. He does not need it. No, hindi niya kailangan yon. Hindi rin ito magbibigay pa ng karagdagan sa Diyos dahil ang Diyos ay ganap at kumpleto na. Hindi niya kailangan yon in the first place. Yung mga sacrifices and offering. Ano man yon, sacrifices ng mga hayop, kahit pera, hindi kailangan yun ng Diyos. Dahil ang Diyos ay ganap na Diyos, banal na Diyos, perfectong Diyos. Hindi niya kailangan yon. Ang nais ng Panginoon ay yung pagsunod ng isang tao na kanyang tinawag, na kanyang pinili, na tumatawag sa kanyang pangalan. Yun ang nais ng Panginoon. So sacrifices are in themselves worthless before God. Dahil hindi yun makapagdadagdag sa pagka-Diyos niya. Wala na tayong pwede pang idagdag sa Kanya. Sacrifices were instituted merely to be expression of and helps to men piety. No, means, ito is just a means. Yan po yung sacrifices. Isang paraan lamang yon upang tayo ay makalapit at makasamba sa Diyos at temporarily takluban yung ating kasalanan doon sa panahon ng lumang tipan. Pero hindi talaga yon yung makapag-aalis ng handog ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya hindi talaga yon yung mahalaga. So yun ay tulong pa nga sa atin. Sa atin mahalaga yun, pero sa Diyos hindi. Hindi muna yun yung unang hinihingi ng Diyos kaysa unang panahon na yun. Hindi. Obedience. So lalo pa nga kung yung mga offering o sacrifices na ibibigay natin sa Diyos na hindi naaayon sa Kanyang kalooban. Kasi pagdating sa mga sacrifices and offering, meron pamantayan ng Diyos, may standard siya. Kung mag-o-offer tayo sa Kanya ng hindi naaayon sa Kanyang pamantayan, lalo nang hindi ka ayon-ayon yun, lalo hindi ka tanggap-tanggap, and in fact, abominable in His sight. Pakinggan nyo first, Isaiah 1:11. What to me is the multitude of your sacrifices, says the Lord. I have had enough of burnt offerings of rams and the fat of well-fed beasts. I do not delight in the blood of bulls or of lambs or of goats. Yan po yung makikita natin. Hindi niya talaga kailangan yon. Pero maraming mga tao ang iniisip mag-o-offer sila sa Diyos. Halos lahat ng tao sa mundong ito, ang iniisip nila, ang tanging paraan ng paglapit sa Diyos ay yung kanilang mga offering, yung mga gagawin nila, favor sa Diyos. Yan yung akala nila, nasusuhulan nila ang Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang relihiyon, sa kanilang mabuting gawa, sa kanilang pagpunta sa church, ang akala nila nasusuhulan nila ang Diyos. Pagtulong sa kapwa, ang akala nila nasusuhulan nila ang Diyos. Therefore, it was a gross disobedience to God's express command. Kung yung offering, mga kapatid, ay gagawin natin na hindi po according to His standard and command. Yan po ay gross disobedience sa harapan ng Diyos. So, Saul himself alone was pleased
in the sacrifice He offered. Yan mismo yung pangyayari na yan. Siya lang yung natutuwa sa kanyang ginawa. So many people act as if they thought their Maker could be bribed by such an offering a gift to God, which was not accord to divine requirement of His Word. Yan yung karamihang iniisip ng mga tao. But in fact, mga kapatid, yung ganong klaseng offering ay insulto yun sa Diyos. Insulto yun. Yung i-offer mo na hindi hinihingi ng Diyos, insulto yan sa Diyos. Kaya alam nyo, mga kapatid, maraming taong nabubuhay sa mundong ito, bulag spiritually. Ang akala nila tama yung ginagawa nila, pero walang guidance mula sa kanyang salita. Walang gabay sa salita ng Diyos, tapos na. At the end, mga kapatid, sisingilin sila ng Diyos. Akala nila yung ginawa nila, pasado sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, ang isa sa magbibigay ng parangal sa Diyos ay yung ating complete obedience. Ganap na pagsunod sa kanyang salita. So, stop making excuses, but do what the Lord wants us to do based on His Word. Base sa kanyang salita. Babalik tayong lahat sa kanyang salita. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Yan yung obedience. Yan yung tamang offering. Yan yung tamang pagsamba. Yun yung tamang pagiging relihiyoso. Balik ka sa salita ng Diyos. Yan yung tama. Si Arthur Pink, ganito po yung sinabi, that love is a principle of action and it expresses itself by deeds, which please the object. Love to obey God means to relinquish what we want and to choose to do what He asks. You see that, mga kapatid? Relinquish what we want and to choose to do what He asks. What He asks. Kung ano yung hinihingi niya. Yan yung tunay na pag-ibig sa Diyos. Yan yung makikita natin. So anumang offering, mga kapatid, na hindi na ayon sa salita, pamantayan, batas ng Diyos, is actually detestable to His sight. That is repugnant, mga kapatid, in the sight of God. Galit ang Diyos doon. Kahit po yung prayer na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, abominable yun sa harapan ng Diyos. Kaya huwag nating iisipin na nasusuhulan natin ng Diyos. Kapag tayo ay nagkasala sa ganong klaseng kasalanan, mas mainam na with humility, accept the rebuke from the Word of God. Akala natin minsan tama yung ating ginagawa. Kung hihiwalay tayo sa pamantayan ng salita ng Diyos, walang gabay. Yan yung malaking problema. Alam niyo po, ang tao nabubuhay sa akala niya tama. Pero hindi mo po pwedeng gawin yan pagdating sa spiritual. Akala ko tama. Dahil ang spiritual life and death issue yan. Hindi po pwedeng akala mo. Dapat babalik ka sa salita ng Diyos, sa kanyang kautusan. Kaya dapat naroon yung ating paghingi ng tawad sa Diyos kung tayo ay nakakumit ng ganong klaseng kasalanan. So the principle here, mga kapatid, a man may conquer the greatest battle on earth and may become popular and even success, mga kapatid, sa alakman, no? Nag-success tayo. Pero but his life will consummate failure if he disobey the only one, the King of Kings, the King of the universe. So, nagtagumpay ka sa mundong ito. Anumang course, anumang laban sa buhay na ito, but you fail to obey God. Ano po? Anong mangyayari sa buhay mo? Yan ang magiging problema mo. Pinakamalaking problema mo ay hindi mo nakilala yung hari ng mga hari.
So, huwag natin isipin na magtagumpay lamang tayo sa sarili natin sa mundong ito na wala ang Diyos, wala ang Kanyang salita, wala ang Kanyang gabay, wala ang paghahari ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Huwag natin akalain na magtatagumpay tayo at sasamahan tayo ng Diyos kung wala ang Kanyang patnubay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. So, yan, makikita natin yung una, na yung obedience kaya mahalaga sa harapan ng Diyos. Dahil ito yung expression ng tunay na pagmamalasakit sa kalooban ng Diyos. Second, mga kapatid, why obedience is delightful offering to God. Si Samuel din po ang nagsabi sa 1 Samuel yan, verse 12 to 14. Verse 12, o chapter 12, verse 14. Anong pagkasabi dyan? If you fear the Lord and serve Him and obey His voice and do not rebel against commandment of the Lord, then both you and the king who reigns over you will continue following the Lord your God. Ano ngayon yung pangalawa? Una pa lang sinabi na ito kay Saul, na yung obedience napakahalaga. The second important lesson or point here, mga kapatid, is obedience is a sign of true knowledge of God. Yung pagsunod, palatandaan at markayan ng tunay na pagkakilala sa Diyos. Napakahalaga ng obedience. Obedience first. Yun yung pinakauna. Dahil ito ay palatandaan ng tunay na pagkatakot sa Diyos. Ito ay pagiging totoo sa Diyos. Obedience. Alam niyo ba, ang obedience na ito ay lalong nailarawan maging sa bagong tipan, higit sa kanino pa mang mga tao at hari sa mundong ito, ay inilarawan ito ng ating dakilang tagapagligtas na si Hesus Kristo nung siya ay nagkatawang tao. Hebrew 5:8, ganito ang sabi, though He was a son, yet He learned obedience by the things which He suffered. Though He was a son. So yung obedience, mga kapatid, ay perfectly demonstrated through the life of our Lord Jesus Christ. Na po, kung yung tunay na relasyon sa Diyos, na expression ito, mga kapatid, marka ito ng tunay na relasyon sa Diyos, yung obedience na yan. So, true knowledge of God, mga kapatid, and faithful obedience to His command always goes together. Na po, not one without the other. Kung kilala mo ang Diyos, susunod ka sa Diyos. Kung hindi mo siya kilala, hindi ka sa Kanya susunod. Yun lang po yun. Laging magkasama yun. Yung true knowledge of God and obedience. Kung kilala mo ang Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, magiging obedient ka sa Kanyang kalooban. Pero hindi mo siya kilala. Paano mo siya masusunod? Di ba? Napakasimpleng logic nun, pero napakahirap gawin sa ating sarili kung hindi natin kilala ang Diyos. Dahil hindi mo yun magagawa sa sarili mong paraan without the true knowledge of God. Yan ang problema ni Saul. Hindi niya kilala ang tunay na Diyos ni Samuel. So obedience, mga kapatid, does not consist in isolated acts. It is the expression of and the necessity of breathing of a new existence. And it is the beginning of immortality. Yan po yung obedience. Ito'y gaya ng isang paghinga ng tunay na Kristiyano. Yung paghinga mo ay pagsunod sa Diyos. Kaya kung walang consistent obedience, nasaan yung tunay na pagkilala sa Diyos? Ang buhay natin ay buhay pagsunod sa Diyos bilang ating Panginoon at dakilang Master. This is far more precious and therefore far more acceptable in the Lord than the thousands of rams and 10,000 of rivers of oil. Na po, Micah 6:7, makikita niyo yan. Obedience, napakahalaga. So therefore, obedience is a sacrifice
which can always be rendered to God. An expression of love to Him, which can be made everywhere and always. Yan po yung obedience. And so, darating tayo rito ngayon sa pangatlong pointers. Napakahalaga ng obedience. Obedience is delightful offering to God because it is manifestation of true love to God. True love for God. Pakinggan nyo, ito uli, para sa pangatlong pointers. Noon pa lamang, bago pa si Saul, bago pa si Samuel, may makikita tayo rito, mga kapatid, Deuteronomy 11:13. Sinabi ng Diyos kay Moses, and it shall be that if you earnestly obey my commandments, which I command you today, to love the Lord your God and serve Him with all your heart and with all your soul. You see that? Yung obedience, mga kapatid, ay expression ito ng true love for God. So, kung paano si Christ, sinabi rin ni Christ ito sa New Testament. Anong sinabi ni Christ doon sa John 14:21? If you love me, keep my commandments. So, to love is to obey. Yan po yung makikita natin dyan na napakahalaga. And the measure of the obedience is the degree of affection. Love is the fulfilling of the law. So in family life, love is proved by obedience. So iba yung mga anak, natin makikita na sila nga ay nandun yung maayos na relasyon sa kanilang mga magulang. May pagsunod. Nandun yung obedience. Maging yung mag-asawa, lalaki, babae, dahil sa kanilang respect to each other, nakikinig sila. Nandun yun para gawin nila yung magiging maayos at tama. Yun po yun Kasi family, nandun yung love, nandun yung obedience. What is love without obedience? Diba? What is relationship without respect? What's that? Yan po yung makikita natin dito. Same true to our spiritual father. So in family life, love is proved by obedience. Yan po yung makikita natin. Obedience is the fruit of our true faith to God. Yan po ang totoo, not vice versa yan. So mamaya lalo natin makikita yan. So that affection is generated only by true faith. True faith in God through our Lord Jesus Christ. So yan yung makikita natin, gaya ng binanggit natin kanina sa Hebrews 5:8. Maraming mga tao sinasabi nila, mahal namin ang Diyos. Kahit anong mangyari, mamamatay kami para sa Diyos. May mga ganyan. Pero yun ba, yung nais ba ng Diyos, yun ba yung ginagawa nila? Ano ba ang nais ng Diyos? Ang nais ng Diyos, eto, balik tayo sa kanyang salita. Obey His commandments. Alam niyo po, paano mo masasabi na yung Diyos na sinasamba mo ay totoo? Kung wala siyang commandments, kung wala siyang salita, banal na salita. Kung wala siyang kautusan. Diba? Walang kwenta yung love na yan. Ang true love sa Diyos, dapat nakilala mo siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Yan po yung mahalaga. So, pang-apat, because obedience is an expression of self-denial. So, that's why obedience, mga kapatid, is delightful offering to God kasi ito is self-denial. Ito po ay pagpapakita ng pagpapasakop sa banal na kalooban ng Diyos. Narinig na natin kanina yung sinabi ni Arthur Spink. It is a sacrifice of the whole man. Also, mga kapatid, therefore, it is a sacrifice far higher value in the sight of God. Kasi ito'y denial ng ating sarili. Self-denial ito. Hindi na mangunguna yung ating sarili. Alam nyo yung tunay na mananampalataya, yung tunay na Kristiyano,
noon at ngayon, sa lumang tipan at sa bagong panahon natin. Tipan. Ang tunay na pagkakilala sa Diyos, makikita natin yung pagtanggi sa kanyang sarili. Susundin niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Siyempre, yung tunay na Diyos, banal na Diyos, mapagmahal na Diyos, Diyos na nagmamalasakit. Ito po, Diyos na handang maglingkod. Nais ng Panginoon, maglilingkod. Doon napapasok yun. Submissive na attitude and character. So, it is a sacrifice which alone can make any other sacrifices acceptable. Dahil nandun po yung self-denial. Ganun kahalaga yung obedience na yun. Na tunay na nagmumula sa Diyos. When a man has given himself to God, He has offered to Him all that He has to offer. Lahat. Yung kanyang heart, mind, yung kanyang life, and everything else. Kahit pa po yung kanyang mga ari-arian, na i-offer niya yun sa Panginoon. Kapag yung sarili niya ay na-i-offer niya sa Panginoon. Hindi ba? Sa context din ng offering doon sa o pagtulong sa mga kapatiran sa 2 Corinthians chapter 8, anong sinabi doon? Bakit nila nagawang tumulong ng todo-todo at naibigay nila yung higit pa sa inaasahan? Dahil in the first place, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Diyos. Yun yung pinakamahalagang offering. Bigay mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos. And di ba yan yung sinasabi rin yung essence ng Romans 12:1, offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable before God. Acceptable before God. Yun yung maliwanag doon. Kaya sarili muna. Kaya expression niya ng ating self-denial. Kaya napakahalaga po ng obedience na yan. Yan yung napakahalaga. Like obedience of Abraham. Yung nakita ng Diyos yung kanyang pagsunod, Genesis 22:16, sapagkat hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak, ang kaisa-isa mong anak na minamahal. Kaya naman, anong sumunod? Pagpapalain kita. You see, yung tunay na pananampalataya ay merong pag-iiwan ng sarili upang sumunod sa Diyos. Ihandog niya ang kanyang sarili. At ito'y hindi lamang qualifications para sa mga tunay na leaders o lingkod ng Diyos. Ito ay para sa mga tunay na mananampalataya. Kung tunay na pananampalataya meron, susunod yan sa Diyos. Kaya alam niyo po, yung pagsunod, hindi ito isang sapilitan. Ito po ay tunay na buhay ng Kristiyano, yung pagsunod. Pero kung yung pagsunod mo ay paunti-unti lang, hindi yan tunay na pagsunod. True obedience, mga kapatid, ay self-denial. Si Oswald Chambers, ganito yung sinabi niya. The Lord does not give me rules, but He makes His standard very clear. If my relationship to Him is that of love, I will do what He says. If I hesitate, it is because I love someone I have placed in competition with Him, namely myself. Ang isa sa malaking dahilan kaya hindi nakakasunod ang nagsasabing mananampalataya o sino man sa Diyos. Dahil ang kanyang sinusunod ay hindi ang Diyos mismo, kundi ang kanyang sarili. The greatest enemy, mga kapatid, ng tunay na mga ng sino man, lalo kahit tayong mga nagsasabing mananampalataya o tunay na mananampalataya, ay sarili natin. Pag hindi tayo marunong sumunod sa Diyos, ang sarili natin ang sinusunod natin. And then panlima, why obedience is delightful offering before God? Because obedience is a sacrifice which can be offered to any time and in any place. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, ito po ay magagawa natin sa Diyos. Sacrifices were required to be offered in certain places, unlike with obedience. Sa Leviticus noon, nung panahon na yon, Old Testament,
Doon lamang sila pwedeng mag-offer, in particular doon sa tabernacle. Doon sa ganong sitwasyon. Pero pag sa ibang lugar, hindi na sila makapag-offer. Ang ginagawa nila noon, babalik sila muli sa lugar na yun para doon sila mag-offer. Pero nung wala pa yung tabernacle, altar, ginagawa ng mga forefathers. Kung saan sila pupunta, magtatayo sila ng altar. Pero yung obedience, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, yun ay buhay mo na, buhay ko na, buhay na natin. Sumunod sa Diyos. Yun yung mahalaga doon. So obedience is a sacrifice which can be offered to any time and any place. Because obedience to God is a moral duty constantly and indispensably necessary, but sacrifice is but a ceremonial institution, sometimes unnecessary. Sa mga bagay na nasaan tayo, minsan hindi yun ganun kahalaga. Pero yung obedience sa lahat ng pagkakataon, napakahalaga. As it was in the wilderness, hindi yun mahalaga, unnecessary yun. And sometimes sinful when it is offered by a polluted motive and inconsistent with the demand, with the Word of God. Yan po ay hindi po yun talaga kalugod-lugod. Pero mga kapatid, yung obedience ayon sa salita ng Diyos, yun po ay dapat consistent, yun ay tuloy-tuloy. This is our moral duty. Sacrifice is temporary while obedience is eternal. When God's will shall be done on earth, it is in heaven. Sacrifice shall be no more needed on earth than in heaven. Hindi na po yun. Lilipas yung mga pag-offer natin. Gaya nung si Christ ay in-offer niya yung kanyang sarili, all animal sacrifices has been terminated. While mga kapatid, yung obedience ay lifetime duty natin ito. Kaya napakahalaga nito. Naaayon sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga na dapat natin ma-consider ito. And then tignan natin doon sa verse 22, yung bandang huli doon na makikita natin, may sinasabi doon. Sabi nga noon, sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya may malaking kasiyahan. Ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Pagsunod. Yan yung nakita natin. At ang pagsunod, ito pa ang kasama at ang pakikinig kaysa sa taba ng tupang lalaki. Pakikinig. Ito na yung pang-anim, mga kapatid. Yung obedience, mga kapatid, ito po ay laging may kalakip na pakikinig. To obey is as good as listening. Pakikinig. Alam niyo po, to listen than the fat of rams. Yan po yung ganyang kahalaga. Yung mga tunay na nakikinig, makikita niyo ito sa kanilang buhay. Yung mga tunay na natututo, makikita nyo sa kanilang obedience. Kaya kung hindi po makikinig, walang pagkatuto. Kaya yung mga nakinig, makikita nyo, matututo yon kasi nakikinig eh. Yan po magkasama palagi, yung tunay na nakikinig, may pagkatuto, may obedience. Yung walang obedience, ibig sabihin hindi nakinig. Yun lang po talaga, ganun na kasimple. Pero yung nakinig, susunod. Yung hindi nakikinig, hindi susunod. Yun eh. So, to hearken, mga kapatid, that is to obey the Lord. Kesa doon sa mga pinili nilang mga iahandog sa Panginoon, hindi nga yun yung pinapadala. So, ang isang tao o sino man ang higit na ninanais ng Panginoon, makinig siya sa kanyang aral. Paano ka susunod kung hindi ka makikinig? Dapat marunong kang makinig. Alam niyo po, ang first step of obedience, makikinig. Kaya kung hindi marunong makinig, paano yan susunod? Ang inyong mga anak, bago pa lamang nadidevelop ang kanilang buhay sa mundong ito, i-develop nyo na yung kanilang pakikinig. Makinig ka. Yan yung tama.
Yung hindi marunong makinig, matigas ang ulo. Disobedience yun. Diba? Disobedient yun na anak. Ayaw makinig eh. Saan nagsisimula yung pagsunod? Pakikinig muna. Pakikinig. Napakahalaga nun. Alam niyo po, ang mga tao ngayon, kukunti na lamang ang marunong makinig. Ang lahat aktibo sa paggawa. Dahil sa kanilang paglalaro. Kung ano mga games na yan, ayaw nang makinig. No, hindi sila humihinto para makinig. Puro lang sila laro. Busy na ang lahat. Ayaw makinig. Alam niyo po, napakahalaga ng pakikinig. Dahil sa pakikinig, doon tayo dinidil ng Diyos, yung ating puso, yung isip, yung kaluluwa natin upang tayo ay matutong sumunod. Kaya mahalaga ang pakikinig. Ang pakikinig ay unang hakbang ng pagsunod sa Diyos. The first step of obedience is listening. This is the kind of obedience we must do, mga kapatid, in the first place. Not an occasional act, but constant listening, mga kapatid. Yan po yung isa sa napakahalaga. So, ito po, mga kapatid, ay dinidiman sa atin din ng Diyos. Yan po ay napakalaga. So, tayo ay tinuturing na mga soldier ng Panginoon, ng ating Diyos, ng ating dakilang Panginoon, ni Hesus Kristo. So, we have been received, or we have been considered as soldiers of Christ. Ano po? And the comparison of a Christian to a soldier will show us very well. Na po yung ating pagsunod, our obedience, mga kapatid, ought to be for a soldier has no will for his own. His first and principal lesson is that of obedience. Ano man, mga kapatid, yung ating gagawing paglilingkod, na po, ang mahalaga, mga kapatid, ito dapat ay naayon sa utos. Yan po yan. So, the first duty ng tunay na mananampalataya, mga kapatid, na ito ay para sa Diyos, ito ay pagsunod, obedience. Yan po yung mahalaga. Ang pagsunod, mga kapatid, ito po ay we are in the state of subjection to God. He is our superior and His will we are to obey. In all things. Dahil siya yung hari, siya yung Panginoon, siya yung Diyos, siya yung ating Ama na dapat ay sundin ng ating buong buhay, buong puso, buong isip, buong pagkatao. So man never fulfills his destiny but when he learned to obey. Therefore, mga kapatid, ang buhay natin sa mundong ito, ang isa sa dahilan o duty natin, mga kapatid, ay matuto tayong maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Dahil siya yung ating supreme lawgiver. And we must receive the law at His mouth, every law and precept, every ordinance that is stamped with His authority, whatever is subscribed with thus saith the Lord, readily obeying it. No? Nasusulat sa kanyang mga salita. Dapat yun po ay clear command para sa atin. Sundin natin yon. Yan yung buhay ng Kristiyano. When a young boy came home after Sunday school, his mother asked him, "Anong natutunan mo sa umagang ito?" Yung kanyang mabilis at malakas na pagsagot sa kanyang nanay, obedience, pagsunod na naman, sabi niya gano'n. Alam niyo po, ang buhay pagsunod sa ating pananampalataya bilang isang Kristiyano, ito'y lifetime task and duty natin sa mundong ito. Tuloy-tuloy at dapat lumalago tayo rito. Pero paano natin ito gagawin? Hindi natin ito magagawa sa sarili lamang natin. Ito sinabi, maraming talata ang nagsasabi nito. At isa sa mga talata
na nagsasabi nito, matatagpuan yung Proverbs 20 verse 12. Anong sinabi doon? The hearing ear and the seeing eye, the Lord has made them both. So meaning, mga kapatid, yung obedience is the product of God's grace, redeeming grace. Sino ang susunod sa Panginoon? Sino ang gagawa ng kanyang kalooban? Sino ang mag-yield sa kanyang banal na naisin? Sino? Yun lamang binagong puso. Yun lamang binigyan niya ng pandinig na may kakayanang makinig. No po? Yun lamang binigyan niya ng mata na may kakayanang tumingin. Yun lamang binigyan niya ng bagong puso na para may kakayanang sumunod. Na po, the hearing ear and the seeing eye, the Lord has made them both. Yan ay gawa ng biyaya ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kung meron man tayong pinakananaisin sa mundong ito, sa buhay natin at sa buhay ng mga mahal natin at sa sino mang tao, maging masunurin sa Diyos. Pero paano mangyayari yun? Hindi natin magagawa yon sa sarili natin, pero yun ay gawa ng Diyos. Alam niyo, kaya tayo nabubuhay sa mundong ito. Ginawa tayong mga masunurin ng Diyos, binago yung ating puso, hindi mga robot, pero may pananagutan sa Diyos. Pag tayo lumabag, naroon yung sisingilin tayo ng Diyos. Hindi matutuwa ang Diyos. Kaya nais natin ay sumunod sa Diyos, hindi para maligtas. Dahil tayo ligtas na, binago na yung ating puso. Ang buhay natin ay buhay pagsunod sa Diyos. Yan yung buhay ng tunay na mananampalataya. Nakalulugod sa Diyos. So His grace makes the eye see, the ear hear, the heart think, the memory recall, the mouth speak, the foot go, the hand work, and the whole man do what God pleases to him, conform to His holy way. That is the sovereign grace of God. You see here, mga kapatid, yung hinahanap ng Diyos, yung maglilingkod sa Kanya ng ayon sa Kanyang kalooban, a man after God's own heart. Hindi man tayo hari gaya ni David, pero huwag naman tayo maging gaya ni Saul na po. Pero sa habag lamang yun ng Diyos, kaya tayo mas kasusunod sa kalooban ng Diyos. So true obedience to God is the fruit of His redemptive grace na po to everyone who are called to believe in the Lord Jesus Christ. And without His grace, no one would ever learn to obey His word. Na po, walang sino makasusunod sa Kanyang kalooban. At I would like to close sa umagang ito sa paalala at sa warning. God requires the obedience of His followers. And Jesus placed great importance on this. He asked, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say?" Luke 6:46. Alam niyo po, pagdating sa Judgment Day, maraming tatayo sa harapan ng Panginoon, pero itataboy yun ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Judgment Day. Bakit kayo tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi niyo ginagawa ang aking kalooban? Hindi ang kaligtasan ay sa pagsunod. Yung tunay na kaligtasan, nakikita sa pagsunod. Yun po yun. Kaya ang una niyong nanaisin ay ang inyong kaluluwa'y makasumpong ng biyayang nakapagligtas upang makita sa inyong buhay yung bunga ng tunay na kaligtasan. Ano yun? Pagsunod. May mga tao na akala nila nagagawa nila ang kalooban ng Diyos. Ano? Pag-anib sa relihiyon, paggawa ng kabutihan, pagiging mabait, pagiging mabuti, pagtulong sa kapwa. Lahat ng kabutihan ginagawa nila. Akala nila dahil doon nasusuhulan nila ang Diyos. Hindi. Saan ka muna? Balik ka muna ulit sa salita ng Diyos. Anong salita ng Diyos? Kilalanin mo si Kristo
Si Kristo dapat ay Panginoon, tagapagligtas, Hari at Diyos. Kilalanin mo yun. Unang salita yun ng Panginoon. Kung hindi mo kilalanin si Kristo na Panginoon, Diyos at tagapagligtas, hindi mo rin makikita na ang sarili mo ay makasalanan. Hindi mo rin makikita na ang pinakaunang kailangan mo ay baguhin ng Diyos ang puso mo upang ikaw ay makasunod sa Kanya. Hindi mo yon makikita. Ang tanging pagsunod ay gawa yan lamang ng Diyos. Gawa yan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Sa huli, sa Proverbs 28:9, one who turns away his ear from hearing the law, even his prayer is abomination. Ito po, yung isang tao hindi nakikinig sa utos o salita ng Diyos, kahit yung panalangin niya ay suklam sa Diyos. Walang anumang pagsamba, no ceremonial worship can atone for the absence of godliness in the lives of worshipers. Sacrifices are no equivalents for sanctifications, and by the love of sin in the soul of the pretended worshiper, even a divinely appointed ritual is rendered abhorrent to God. Walang anumang pagsamba o paghahandog sa Diyos na kalugod-lugod sa Kanya. Maliban ang unang-unang pagsamba ay baguhin ng Diyos yung puso natin, matuto tayong sumunod sa kung ano man ang nais ng Diyos. Kaya kung kayo ay nakikinig ngayon, ang unang-una niyong hihilingin sa Diyos, Lord, gawin niyo po yung puso ko. Matuto sa inyong salita. Sumunod sa inyong mga salita. Makinig sa inyong mga salita. At lumago sa pagkatuto sa inyong mga salita. Kung wala kong pagsunod, nangangahulugan lamang hindi mo kilala ang tunay na Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Wala ang tunay na kaligtasan. Pero yan yung panahon na mas kailangan mong lalo lumapit sa Panginoon. Dahil yun ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mapagpalang kabutihan. And to Him all the glory. Kaya ang obedience ay nakalulugod sa paningin ng Diyos. Dahil yun ay gawa niya sa buhay ng isang taong tinawag niya. Purihin ng Diyos, manalangin na tayo. Ama, maraming salamat muli sa umagang ito. Tinuruan niyo kami, Ama, ng inyong mga salita kung paano lalong manangan, magmahal sa inyong mga aral. Tulungan niyo kami na ang pinakamamahalin lamang namin o Diyos na pakinggan ay ang instruction ng inyong mga salita. Tulungan niyo kami na huwag manangan sa aming sariling pangunawa at mga karunungan lamang. Dahil tiyak na kami ay mapapahamak. Tulungan niyo kaming mabuhay ng ayon sa gabay ng inyong katotohanan. Salamat ng marami o Diyos sa oras na ito. Sa inyo, Diyos, ang pinakamataas na kaluwalhatian